kabayan, kamusta po kayo? Hopefully, okay lang kayo ngayong araw. Maraming salamat na andito ka po. Ako po si Connie, marunong po akong magtagalog at ngayong araw, ito ang maging topic natin. Mga bagay na normal sa Pilipinas o sa mga Pilipino, Pilipinas, pero nakakagulat sa isang foreigner, lalo-lalo na isang Kenyan. I'll talk in reference to Kenyan ako, okay? Reference to Kenyan, hindi sa lahat ng mga foreigners ha. Nakakagulat lalo-lalo na sa isang Kenyan. Narinig ko may mga Kenyan sa Pilipinas eh. Dagdag ako. Dagdagan nyo ako sa Pilipinas. Okay, mga bagay na normal sa Pilipinas pero nakakagulat sa isang Kenyan. Hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas eh, pero gusto ko isang araw pupunta ako sa Pilipinas kasi isa kong pangarap. Pangarap ko yan at if pangarap, matutupad yan. Dapat yan. So, lately, kakaisip ako, ano bang klaseng video gagawin ko? Tapos, naalala ko, may nagtanong sa akin si Kuya MJ. Nagtanong sa akin nung nasa interview po kami. Nagtanong sa akin kung anong mga kultura na parang pareho sa Kenya. Pareho sa Kenya tsaka Pilipinas, ganyan. Tapos, pinag-isipan ko to, yung mga bagay na nasa Pilipinas, normal talaga yon sa mga Pilipinas, pero dito nakakagulat yon. Nakakagulat at may mga bagay if sasabihin ko kay ate nakakagulat yan sa kanya, pero dito normal lang yan. So today ang sasabihin ko yung mga bagay sa Pilipinas na normal pero sa isang Kenyan nakakagulat. Isang bagay ay yung pagkain ng kanin. Nagugulat ako na halos sa lahat ng mga ulam sa Pilipinas may kanin. Breakfast, lunch, dinner, sapa may kanin. Lahat ng mga kinakain most of the time may kanin. Lechon, kanin. Pati nung pumunta ko sa embahada, madaming kanin. Halos lahat ng tao, Pilipino may kanin. May lechon, pero walang kulang kanin. May mga tao na walang lechon, walang meat, walang pampasarap na pagkain, walang masarap na pagkain, pero may kanin. Yan ang nakakagulat eh. Kasi dito, yung staple food namin, sorry mga kabayan, yung staple food namin dito ay ugali. Ugali ay isang luto na mula sa maize flour. Di ko alam kung paano sabihin yan sa Tagalog. Harinang mais. Kasi gusto kong pumunta sa Pilipinas, isang araw nagtanong ako kay ate, may harinang mais ba dyan? May harinang mais kasi ako, sanay na ako sa harinang mais. Gusto kong harinang mais. Kadang araw or at least mga 3 o 4 na araw sa isang linggo, kakainin kong ugali. Yon ay isang bagay na nakaluto mula sa harinang mais. Yan. So kami dito, harinang mais, ugali. Ugali. Yan. Pero sa Pilipinas, kanin. Nakakagulat talaga yan. Dito sa Kenya, yung kanin, hindi kami kinakain ng madalas, pero may mga tao na kinakain yan. Pero yung ugali ay yung staple food namin. Sorry mga kabayan, nako-confuse talaga, nalilito talaga ako sa natin, tsaka amin, kasi hindi nalilito pero kasi mga kabayan kayo. So if tatawagin ko mga kabayan ko dito sa Kenya, parang may mix up ganon.
Yeah, so yung kanin talaga, ano bang kultura nyo sa kanin? Bakit kanin na yung staple food nyo? I would like to laman. I would like to know. Magugustuhan kong malaman. Bakit kanin? Bakit hindi ugali? Bakit hindi... Anyway, kanin. Pati si Andrea, nung pumunta siya dito, pumunta siya sa Tanzania, ha. So nakita ko yung vlog niya, masaya siya. Masaya niya nang nakita niyang kanin. Kanin tsaka ulam. Yan. So, ano ba meron sa kanin? Bang meron sa inyo sa kanin? Number 2 ay yung tawag ate, kuya. Ate, kuya, ako sanay na ako, pero if may isang Kenyan na pupunta sa Pilipinas or pupunta either sa Pilipinas o sa isang community ng mga Pinoy dito, like magugulat siya if maririnig ng ate, kuya. Bakit ate, bakit kuya? May isa itong story. So, isang araw nang nagsasalita kami ng ate ko, tumawag ako sa kanya, ate, yung pangalan niya. Sasabihin natin yung pangalan niya ay Angel, ate Angel. Ganyan. Tapos yung kaibigan ko, yung katapat ko, yung kaupo ko, katrabaho ko, nagtanong, nasa trabaho ako sa time na yan, tapos nag-video call. Nag-chat, tapos nag-video call. Tapos sabi ko sa kanya, itong kaibigan ko, katrabaho ko sa trabaho, ganyan. Tapos ang tawag ko sa kanya, ate Angel. Tapos, yung katrabaho ko, ang tanong niya, ang pangalan niya ay ate Angel. Anong klaseng pangalan niyan? Ate Angel, like, ate ay yung surname nila. Tapos, pagkatapos ng video call, nagpaliwanag ako sa kaibigan ko, sa katrabaho ko. Yung ate ay isang name na ginagamit ng mga Pinoy para maging respectful sa isang tao na matanda sa iyo. Okay? Pero may narinig ako, isang tao nag-comment sa video ko one time, tapos sabi niya, natatawag sa kanyang daughter na ate dahil sa respect sa kanya. Yeah, pero yan, yung culture na ate, kuya, wala siya dito. So, pati sa cellphone ko, nakasave yung mga mas matanda sa akin, yung kuya ko, nakasave ko siya bilang kuya. So, maraming tao, minsan nagtatanong if makikita na tumatawag ako at yung tinatawag ko ay kuya, tapos yung pangalan. Halimbawa, Kuya John, Kuya John, ganyan. So, nakakagulat yun sa isang Kenyan. Pero ako, okay na ako. Parang sa bahay na to, okay na kami. Kasi ako ang naging influence. Ate, kuya. Pero maganda yan sa Pilipinas. Maganda yan. Pati ako nakikita ko maganda yan. Hindi lang sa Pilipinas, pero maganda lang yan sa society. Maganda yan. Pero dito, wala siya dito at hindi pa ako nakarinig yun sa ibang lingwahe na nag-aaral. May ibang mga lingwahe na may respectful gamit ng lingwahe, pero walang kuya, ate. I'm waiting to see ibang lingwahe o ibang community, ibang culture na may ate, kuya, ibang bagay. Yung po, opo, meron din ho, oho. Nakakatawa talaga to, pero hindi in a bad way kasi may instant na naman with yung katrabaho ko. May time na nakita niya if nagta-type ako kasi nalaman nila na marunong akong sa Tagalog kasi nakikita nilang mga videos ko. So may isang araw na nakita niya nang nagta-type ako, tapos nagtanong,
bakit may po? Bakit? Like, ano yung po? Anong ibig sabihin? Kasi nagtanong yung translation ng sentence, tapos sinabi ko sa kanya yung translation. Tapos sabi niya, ano itong po, opo, ano ba yan? If sinasabi mo, oo, sasabihin mo, opo, sige po, ganyan. Ano ba ay po? Ganyan. Pero, sinabi ko sa kanya, respectful way yan, nagpaliwanag sa kanya, pati dito sa bahay, alam na nila. Yung mga katrabaho ko, some sa mga katrabaho ko na nagtanong, alam nila. Pero nakakagulat yun sa isang Kenyan na wala siyang alam. Yeah? Pero maganda yun. Maganda yun gamitin para to show respect. Number 4 naman ay yung pagmamano. Pagmamano. Yan. Na-experience ko yan first hand nang nasa trabaho ako. Tapos sa trabaho, sabi ko sa isang katrabaho ko, hindi ko siya talagang kaibigan. Katrabaho ko kasi, sorry mga kabayan. Katrabaho ko kasi may isang araw na may, ano ba tatawagin ko to? May isang lesson, parang isang linggo, na magkasama kami bilang magkatrabaho. So, naging close kami. Kasi ako at siya, naging kagrupo sa lesson na yan. So, naging medyo close kami. Pero, doktora siya. Doktora siya, may PhD, so, yeah, ganyan. So, isang araw, nalaman niya, marunong ako magtagalog. Tapos nagtanong para malaman talaga if totoo yan. Tapos sabi ko sa kanya, oo, marunong ako magtagalog. Sabi niya, may isa kong katrabaho, nasa ibang department siya. So, sabi niya, may isa akong katrabaho na Pinay. Di ko sasabihin ng pangalan niya, sasabihin natin ng pangalan niya ay Mary, ganyan. Kasi hindi ko nakuha yung permission niya para sabihin yung pangalan niya. So sabi niya, may isang katrabaho na ang tawag niya ay Mary, Pinay siya. Dadalhin ko yan dito para kausapin mo. Okay? Para malaman niya at least may isang tao na marunong magtagalog dito. Kasi di ko alam, mga OFW dito, if mga OFW dito, if nasa isang lugar na walang mga Pinoy, parang lonely sila, ganyan. Hindi ko alam, hindi pa ako nagstay abroad. Ganyan. Pero yan ang sabi niya, siguro magkaibigan sila, so alam niya. Sabi niya, dadalhin ko siya dito para at least malaman niya na may isang tao dito na marunong magtagalog at isa pa, Kenyan yan. So, dinala niya si Mary. Dinala niya si Mary yung Pinay. Tapos, nang nakita ko siya, nagmano ako. Tapos sabi niya, hala, marunong ka dyan. Ang saya talaga, masaya talaga yun. Tapos sabi niya, kasi nagtagalog kami tuloy. Tapos yung kaibigan ko umalis kasi Tagalog lang kami. Sabi niya, paano mo nalaman yan? Paano mo nalaman yung culture ng pagmamano? Kasi andito ka sa Kenya, nakapunta ka na ba sa Pinas? Sabi ko, hindi pa. Tapos sabi niya, paano nag-aral? Paano ka natuto magtagalog? Paano ka nag-aral? Sabi ko, nag-aral ako with books, may kaibigan, ganyan. Sabi niya, may boyfriend ka sa Pilipinas? Sabi ko, hindi. Nag-watch ka ba ng mga soap? Bakit ka nag-aral? Ang curious talaga niya. Nagusto ko talaga yan. Pero yung experience ko sa kanya na pagmamano, ang saya talaga niya. Kasi nalaman niya na alam ko yung culture sa Tagalog, yung pagmamano. So, nice siya. Pero yung kaibigan ko nalito kasi hindi niya alam kung ano yan. Bakit ginagawa mo yan? Ganyan.
So, pero yung Tagalog, yung Pinay, yung kaibigan niyang Pinay, masayang masaya dahil ginawa ko yan. Kasi mas matanda siya sa akin eh. So, ginawa ko yan as a sign of respect, ganyan. Yan. Maganda yan, pero sa isang Kenyan, nakakagulat. Iba ay ito, videoke. Videoke talaga o karaoke, hindi ko alam. So, dito, wala yon. Wala yon. Pero sa Pilipinas, most of the time, nang kinakausap ko yung, nakikipag-usap ako kay ate o kinakausap yung ate ko sa Pilipinas, maingay talaga. Tapos sasabihin niya sa akin, ay, yung kapitbahay namin dito, nagka-karaoke, kaya nga ganito. Maingay, nagka-karaoke hanggang 12 a.m. Grabe talaga. Tapos, nung pumunta ko sa embahada, every time na pumupunta ko sa embahada, sa mga parties, mga pagtitipon, ganyan, sa dulo ng pagtitipon, may karaoke, may videoke, ganyan. Kaya nga, madaming mga Pinoy marunong kumanta. Madaming Pinoy marunong kumanta. Dahil ba yun sa karaoke, tsaka videoke? Pero ako, mahilig talaga ako sa mga karaoke, videoke. Kadalasan, dito sa bahay, kumakanta ako. Actually, yan ay isa sa mga paraan na ginagamit ko para mag-aral ng lingwahe, para makuha yung tuklas ng lingwahe o yung accent ng lingwahe. Yan ang ginagawa ko, yung pagkakanta. So, kaya nga gustong-gusto ko talaga sa Pilipinas. Gusto ko ma-experience yun sa Pilipinas. Pero, na-experience ko na yan sa embahada. Kaso, natakot. Nakakatakot. Nakakahiya, nakakatakot. Alam niyo kung bakit natakot? Dahil nung nagsimula kong kumanta, like nung I stand up, nung tumayo ako, like lahat ng mga tao nakatingin sa akin. Ano bang kantang gagawin niya? Ano bang kakantahin niya? Pati mga bata, grabe. Tapos, hindi ako tonado. Wala akong boses. Hindi pa ako nakapractice yung singing. Hindi ako professional, ha. So, hindi pa ako nakapractice, pero gustong-gusto kong kumanta. Hindi ako nakapractice. So, nang tumayo para kumanta sa embahada, lahat ng mata sa akin, natakot, kinabahan, lahat. Pero gusto ko yan ma-experience sa Pilipinas. Tapos, meron ito na feeling ko parehong-pareho talaga sa Kenyan. Pareho. Yung pasalubong. Naalala ko talaga to, ate, hindi ko to makakalimutan. So, ate, tsaka yung pamilya niya, si nanay. So, nang sinabi ko sa kanya, pupunta ako isang araw. Of course, hindi nila alam kailan ako pupunta. Hindi pa rin ako alam, pero siguro sa susunod na taon, siguro, if gusto ni Lord, Panginoon, sana. So, sinabi ko sa kanila, pupunta ako sa Pilipinas. Tapos, ang sabi niya, ano pong pasalubong niyo mula sa Kenya? Ano pong pasalubong mo mula sa Kenya? Magpadala ka sa amin ng isang land mula sa Kenya para makikita namin yung para to step on the Kenyan land, ganyan. So, I saw, if magta-travel ka, if pupunta ka sa Kenya, sa Pilipinas, ibang bansa, it's very, ano ba yan? Hindi common dahil culture, pero Filipinos take it deeply, hindi siya light, okay? Like, nasa puso talaga yon yung ibibigay mo sa kanila ng pasalubong, ganyan. Pati ako dito, kami dito sa Kenya, if magta-travel ka, siguro, if nasa town ka, like kami, nandito sa Nairobi town. So, if pupunta kami sa
if pupunta kami sa probinsya, yung mga probinsyano, yung mga taga-probinsya, yung pamilya namin sa probinsya, they will be expecting na may pasalubong kami. Ganyan. So, pag nandyan na kami, pag nandun na kami, at least may pasalubong para ibigay. If walang pasalubong, wala namang masama, okay? Wala naman masama. Pero if may pasalubong, mas masaya, mas di ko alam kung paano sabihin, parang kaltsa siya, heavy, mabigat siya. Nasa kaltsa siya, nakabalot siya sa kabuhayan natin na kung paano kami nabubuhay. Ganyan, pero nasa Pinas din siya. So nagustuhan ko talaga yan. Yung ibang kaltsa ay yung kaltsa ng mga jeepneys. Gusto ko talaga sumakay sa isang jeepney if pupunta ako sa Pilipinas. Walang if, di ba? Mga kabayan. So, if pupunta ako sa Pilipinas, gusto kong sumakay sa isang jeepney. Dito sa Kenya, may parehong kaltsa. Kami, ang tawag dito ay matatu. Madaming yung mga vehicle para sa mga pasahero, may mga iba't ibang drawings, may mga iba't ibang mga drawings, may mga words, may Jesus, may madami siyang words at may musika. Narinig ko, ganyan din ang mga jeepneys, pero I think may pagkakaiba, pero pareho yung culture na yun, yung culture ng jeepneys tsaka matatus dito sa Kenya. Gustong gusto ko yan. Tapos may yung family culture ng mga Pinoy. Heavy din yun. Heavy talaga yung family culture. At dito din mabigat yung family culture, like matindi. Pag sinasabi ko mabigat, hindi yan ibig sabihin masama. Ibig sabihin may malalim na ugat, may malalim ng mga roots, may malalim ng mga ugat, ganyan. Mabigat. Kasi hindi ko nahahanap yung word para gamitin. So, ang gagamitin ko ay mabigat. So, yung family culture sa Pilipinas, mabigat. Halos lahat ng mga tao, of course culture yan, halos lahat ng mga tao may sa family. May respect sa family, may sa family, ganyan-ganyan. Yung mga bata, inalagaan yung mga matanda, walang family care. Di ko alam, hindi ko sasabihin ng mga ibang bagay ng mga bansa, okay, sabihin ko lang Pilipino, Kenya. So, like yung mga matanda, yung mga bata inalagaan yung mga matanda, ganyan, yung family ties strong talaga. Ganyan din dito sa Kenya. Naalala ko, isang araw nang lumalaki pa ako, teenager pa ako, dahil ako ay yung unang babae sa pamilya na to. Sabi ng tita ko sa akin, sabi niya, as you grow, kailangan malaman mo na ang pamilya ay isang importanteng bagay sa mundong ito. Pwede kahit anong mangyari sa'yo, okay, pero yung pamilya hindi ka iiwan. Pwede maiwan ka ng kaibigan mo, pwede maiwan ka ng katrabaho, ganyan, pero yung pamilya mo ay pamilya mo. Mahalaga ang pamilya. Yun ang word. Mahalaga ang pamilya. Mahalaga ang pamilya sa Kenya, pati sa Pilipinas. So, mga kabayan, maraming salamat sa panonood. Yung ang mga bagay na normal sa Pilipinas pero nakakagulat dito sa Kenya, o mga bagay na normal sa Pilipinas pero nakakagulat sa isang Kenya. Ganyan. Pero may mga bagay kagaya ng sinabi ko na pareho, yung jeepney, yung family, yung pasalubong, ganyan. Pero nakakagulat talaga yung mga bagay na sinabi ko sa isang Kenyan.
okay, o dito sa Kenya. Maraming salamat sa panonood, at dahil hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas, pakiusap, sabihin nyo sa akin kung lahat ng mga sinabi ko ay tama. At if may kahit anong correction, if may mistake ako dito sa video na to, pakisabi nyo sa akin sa comment, kasi gusto kong i-correct ang grammar ko, gusto kong itama lahat ng mali if may ginagawa. If may sinabi akong mali, gusto kong itama, ganyan. So, magugustuhan ko, magpapasalamat talaga ako. Anong isang bagay sa Pilipinas na sa tingin nyo nakakagulat yan sa isang foreign na, kahit anong foreign na? At yun, yung balot, nakakagulat yan. Nakakagulat yan. Kasi ako sa una, nagulat talaga ako, pero alam ko na, so hindi na ako nagugulat, pero nakakagulat. Maraming salamat po, paki-like, paki-share, paki-subscribe, at kita-kits sa next video. Ciao! Hello mga kabayan, nakalimutan ko tong gawin pero gusto kong gawin ngayon. So ito ay shout out session at gusto kong simulaan itong kalcha na to. Every time nagagawa ko ng video, makakaroon tayo ng shout out session for 5 people at the end of the video. So ito ay ang mga tao na isa-shout ko ngayong araw. Maraming salamat sa comment nyo. Jocelyn Alonsabe Halyare. Sabi niya, hello po ma'am, pa-shout out. Maraming salamat Jocelyn. Meron tayo Dian Del Moro. Dian Del Moro. Pa-shout out sa'yo. Maraming salamat sa panonood sa lahat ng mga ginagawa mo sa channel na to. Meron tayo, yan ay number 2, di ba? Meron tayo Yana Cafre. Yana Cafre, maraming salamat. Sabi niya, hello po ma'am, ang galing mo po. So if gusto nyo ipa-shout out, if gusto mo ipa-shout out kita, comment lang sa baba. And then at the end of the video, makikita mo yan sa YouTube. Maraming salamat, nandito ka sa Facebook. Pero I will be getting names from Facebook. Pati YouTube din, I'll be weighing. Yeah, magwe-weigh ako. Tapos meron Marliza Kape. Maraming salamat. Marliza Kape. And then we have Boyax Lanoy Tante. Maraming salamat sa comment mo. Lastly, we have one extra person. Ang pangalan niya Lahya Joka Vlog. Mahirap yung pangalan, yung name. So, I'll put them on screen for you all to see. Maraming salamat sa lahat-lahat. If gusto mo ipa-shout out kita, like I said, mag-comment, sabihin mo, shout out, ganyan. Tapos I'll be putting 5 people in every video. Ngayon, I did 6 because there was one extra person na nag-request. So, I had to put 6 pero I'll be putting 5. Maraming salamat sa suporta nyo, and if may mga tanong kayo, magtanong para gagawa ko na mas marami pang video. Tapos may isang tao na nagtanong if pwede isama yung pamilya ko sa mga videos. Pwede, pero yung pamilya ko po, hindi lang sa mahiyain sila, pero hindi sila sanay sa camera. Ako lang ang may makapal na mukha para magharap sa camera. So, kailangan ng topic, anong gagawin natin, ganyan, para at least mag-aaya ako sa kanila para gumawa ng video. I don't know if mag-agree sila o hindi, pero yan. Bigyan nyo po ako ng mga suggestions, like anong pwede kong gawin, ganyan. Maraming salamat po. Let's continue.